malawak na kapatagan ng San Isidro kung saan ang hangin ay humahaplos sa mga dahon ng palay at ang araw ay nagbubuga ng gintong ningning tuwing umaga. Naroon ang isang magsasakang kilala sa pangalan na Tomas Alvarado. Siya ay isang taong simple lamang, nakapayong salakot, naninilaw na kamiseta, at palaging may bitbit na lumang gulok. Subalit sa likod ng kanyang tahimik na anyo ay may tibok ng puso ng isang ama, isang asawa, at higit sa lahat, isang anak ng lupang determinado na ipaglaban ang buhay na matagal niyang inalagaan. May isa siyang nilalang na mas mahalaga pa kaysa sa maraming ari-arian. Ang kanyang kabayo, isang matikas at puting-puting stallion na tila ginintuan ng sinag ng buwan. Tinawag niya itong Hiraya. Si Hiraya ay hindi ordinaryong kabayo. Siya ay matalino, maramdamin, at tila ba nauunawaan ang bawat pintig ng puso ni Tomas mula pa noong mailigtas ni Tomas ang kabayo sa isang ilog na rumaga sa 5 taon na ang nakalipas. Hindi na sila nagkahiwalay. Lahat ng araw sa kanilang buhay ay magkasama. Sa pag-aararo, sa pag-ani, sa paghatid ng gulay sa bayan, at maging sa tuwing kailangan ni Tomas ng katahimikan sa ilalim ng punong mangga. Si Hiraya ang laging nasa tabi. Ngunit dumating ang panahon na ang kanilang tahimik na pamumuhay ay niyanig ng unos na hindi nila inasahan. Nagsimula ang digmaan. Sa umpisa, bulong-bulungan lamang sa mga baryo, mga sundalong dayo raw na nagmamartsang papalapit. Mga pulbura at putukan daw na naririnig sa bayan. Ngunit kalaunan, hindi na ito usap-usapan lamang. Nakita ni Tomas ang makapal na usok na tumataas mula sa malalayong bukirin. Ang mga taong tumatakbo sa kalsada, ang iyak ng mga bata, at ang pangambang gumagapang sa puso ng bawat mamamayan. Isang maagang umaga, habang si Tomas ay nagdidilig ng kanyang tanim, narinig niya ang pag-ugong ng lupa. Akala niya ay kulog, ngunit hindi. Ito'y pamilyar sa kanya. Isang ingay na narinig na niya noong siya ay bata pa. Putukan. Sumabog ang unang bala sa kabilang dulo ng baryo maya-maya. Sinundan ito ng isa pa, at isa pa. Hanggang ang buong San Isidro ay tila nilamon ng isang pangarap na naging bangungot. Hiraya! Sigaw niya. Agad namang rumesponde ang kabayo, kumakaripas mula sa kulungan at tumatakbo papalapit sa kanya. Kahit nanginginig ang lupa sa lakas ng putukan, hindi ito tumalikod. Sa halip, umalpas ito diretso kay Tomas. Humihihip sa kanyang balikat na para bang sinasabing, hindi kita iiwan. Kumalampag ang mga sundalong armado, dumaraan sa kanilang bukirin. May dala silang mga bandila na hindi kilala ni Tomas. Ang ilan ay sumisigaw, ang iba na may walang imik, pero ang tingin nila ay parang yelo, walang puso, walang awa. Ilan sa kanila ang nagpasimula ng sunog sa mga bahay na nadaanan nila. Ang iba na may pinagtatadyakan ang mga nakahimpil na hayop. Sa isang iglap, ang lupang dati tahanan ay naging larangan ng digmaan. Hinawakan ni Tomas ang renda ni Hiraya. Kaibigan, kailangan nating tumakbo. Ngunit bago pa sila makalabas ng bakuran, isang pagsabog ang gumulat sa kanila. Umuga ang lupa, nabasag ang isang bahagi ng dingding ng kanilang bahay at natumba si Tomas sa lakas ng alon ng pagsabog. Nawalan siya ng balanse, bumagsak sa matigas na lupa at ilang segundo siyang hindi makagalaw. Nangingilo ang kanyang pandinig, parang lumulubog sa tubig ang paligid. Wala siyang marinig kundi ang malabong ugong. Sa kabila ng hilo, pilit niyang iminulat ang kanyang mata. Nakita niyang papalapit ang 2 sundalo, may tangan na baril at nakatutok ito sa kanya. Napatigil ang hangin. Parang tumigil ang mundo. Alam ni Tomas na hindi siya makakatayo ng mabilis. Ramdam niya ang kirot sa kanyang binti.
Marahil ay nahagip siya ng piraso ng bato mula sa pagsabog. Wala siyang sandata, wala siyang takas. Sa isip niya, ito na ang katapusan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may humagibis. Isang aninong puti ang biglang sumulpot mula sa kaliwa, tumalon ito, buong lakas, at tumagan sa isa sa mga sundalo. Napitiwan ng sundalo ang baril sa pagkagulat. Si Hiraya. Mabilis ang lahat. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na huni mula sa kabayo. Huni ng tapang at galit. Huni ng isang nilalang na handang harangan ng kamatayan para sa kanyang pinakamamahal na amo. Umisot ang sundalo, nadapa at nagpagulong-gulong sa lupa. Ang isa pa'y umatras, nabigla sa biglang pag-atake. Hiraya! Hindi! Sigaw ni Tomas, nanginginig ang boses. Tumakbo ka! Iligtas mo ang sarili mo! Ngunit hindi tumakbo ang kabayo. Hindi ito tumalikod. Sa halip, pumuwesto itong parang tanggulan sa harap ni Tomas. Nakaharap sa panganib, nakataas ang ulo, humihiyaw na para bang isinisigaw sa mga sundalo. Sa akin kayo dumaan bago niyo siya masaktan. Nagputok ang sundalo. Isang putok. Pangalawa. Pangatlo. At sa bawat putok, sa bawat kidlat ng pulbura, sa bawat pintig ng panganib, ang tanging naiisip ni Tomas ay ang sigaw ng puso niya. Hiraya, huwag, huwag. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isa pang hindi inaasahang pangyayari. May papalapit na grupo ng mga sundalong kakampi, nakasakay sa kabayo at sumisigaw. At sa pagdating nila, kumaripas pa atras ang dalawang sundalong dayo. Tumakas palayo sa bukirin. Namalagi sa lupa si Tomas, habol ang hininga at nakatingala kay Hiraya. Bawat segundo'y parang oras. Hindi niya alam kung nasaktan ang kabayo. Hindi niya alam kung gaano kalubha. Pero isang bagay ang malinaw. Iniligtas siya ng kanyang kabayo. Lumapit si Hiraya sa kanya, marahan, at hinaplos ang mukha niya gamit ang malamig nitong nguso. Para bang sinasabing, ligtas ka na. Napaluha si Tomas, hindi dahil sa kirot, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paglalim ng samahang hindi kayang ilarawan ng salita. Isang pagkakaibigang hinubog ng panahon at ngayong araw, ipinaglaban sa gitna ng digmaan. At doon nagsimula ang kwento ng kabayong hindi lamang hayop, kundi bayaniang kwento ni na Tomas at Hiraya. Nasasaklaw sa 10 kabanata ng pag-asa, sakripisyo, tapang, at pag-ibig sa gitna ng pinakamadilim na panahon. Kung gusto mo po, itutuloy ko ang kabanata 2 kapag handa ka na kabanata 2. Ang sugat na hindi nakikita, dahan-dahang nagbalik ang katahimikan matapos ang putukan. Ngunit hindi iyon ang uri ng katahimikang nakakapagpayapa. Iyon ay katahimikan na may halong pangamba, takot at pagkalito. Ang hangin ay may bahid ng pulbura. Ang amoy ng sinunog na kahoy mula sa mga kabahayan sa kalayuan ay dumampi sa ilong ni Tomas habang nasa lupa pa rin siya nakahiga. Kaibigan, Hiraya, mahina niyang bulong habang pilit inaabot ang leeg ng kabayo. Sa kabutihang palad, lumapit ang 2 sundalong rinamay siya mula sa lupa. Suot nila ang uniforme ng hukbong Pilipino, halatang hingal sa bilis ng kanilang pagdating. Sir, ligtas na po kayo, sabi ng isa, isang binatang halos kasing edad ni Tomas. May mga dayong sundalo na nagmamadali papunta sa Hilaga. Habol pa sila ng tropa. Hindi agad nakasagot si Tomas. Ang isip niya ay nasa kabayo, sa puting buhok nitong nanginginig, sa dibdib nitong mabilis ang pag-angat baba. Kumikislot ang takot sa dibdib ni Tomas. Nasugatan ba siya? Tanong niya, halos hindi makatingin. Lumuhod ang isa pang sundalo. Sinuri ang tagiliran at dibdib ng kabayo. Nakasindi ang mata ni Hiraya, pero nananatili itong nakatayo, matikas, tila nagbabantay pa rin. Mabuti at swerte kayo, sir.
sabi ng sundalo. Hindi siya tinamaan. Puro ligaw na bala ang pumutok sa direksyon ninyo, pero naiwasan niya lahat. Lumiwanag ang mukha ni Tomas sa pag-asa. Salamat. Salamat. Pakli niya habang niyayakap ang leeg ni Hiraya. Ngunit hindi nagtagal, napansin ng sundalo ang dugo sa balikat ni Tomas. Sir, kayo ang tinamaan. Kiit nito. Napaigtad si Tomas. Hindi niya yun napansin sa gitna ng kaguluhan, pero ramdam niya ang lumalamig na pakiramdam sa kanyang balikat. Nang hipuin niya yon, may dugo nga. Hindi malalim ang sugat, ngunit sapat para manghina siya. Magagamot yan, sabi ng binatang sundalo sabay abot ng telang panapal. Pero hindi na kayo ligtas dito. Kailangan nyo nang lumikas. Isinandal ni Tomas ang sarili sa katawan ni Hiraya, humihinga ng malalim. Hindi ko kayang iwan ang lupa ko. Maraan niyang tugon. Dito ako ipinanganak. Dito ako mabubuhay. Maraan siyang tiningnan ng sundalo, may pag-unawa sa mata. Hindi niyo rin po kailangan umalis ng malayo. Pero sa ngayon, delikado pa. Ang utos ng kapitan, dalhin namin ang mga sibilyan sa kampo militar sa likod ng bundok. Napatingin si Tomas sa direksyon ng bayan, kung saan ang usok ay pumapailalim at pataas. Naroon ang palengke, naroon ang mga kakilala, baka may namatay, baka may sugatan. At ang bukirin niya, sino ang magbabantay? Sino ang mag-aalaga? Napaupo siya sa lupa, nakayuko, hawak ang sariling damit na nabasa ng dugo. At tumayo si Hiraya. Walang utos, walang salita. Ngunit lumapit ito sa kanya. At marahang itinulak ang likod niya gamit ang ulo. Hindi malakas, hindi rin mabigat. Tamang puwersa lamang para sabihing, tumayo ka. Kailangan mo akong sundan. Kaibigan, bulong ni Tomas. Napangiti kahit nangingilid ang luha. Alam mo na, oo? Sumagot si Hiraya sa pamamagitan ng mahinang hiyaw, tila humihingi ng tiwala sa amo. Habang tinatali ang balikat ni Tomas, napatingin ang sundalo sa kanilang dalawa. Hindi kayo basta magsasaka lang, wika nito. Ibang klase ang kabayo nyo. Napangiti si Tomas, sabay haplos sa noo ni Hiraya. Hiraya, niligtas ko siya noon, sabi niya. Ngayon, siya naman ang nagligtas sa akin. Naglakad sila papunta sa daan patungo sa paanan ng bundok. Kasama nila ang iba pang sibilyang nailigtas. Ilang matatanda, ilang bata, ilang babaeng humahagulgol at may kinakalong na sugatang asawa. Ang ilan naman ay may bitbit na mga supot ng bigas o kumot, mga bagay na mabilis nilang nasagip bago masunog ang kanilang bahay. Habang naglalakad, may isang batang tumingin kay Hiraya. Ang ganda ng kabayo mo, kuya, sabi nito. Hindi siya natatakot kahit may digmaan? Napangiti si Tomas kahit masakit ang balikat. Lahat naman natatakot, tugon niya. Pero may mga pusong, kahit takot, patuloy pa rin kumakampay. Napahanging ang bata. Tila hindi pa lubos na nauunawaan, pero humanga sa kabayo. At si Hiraya naman, tumingin sa bata at marahang humiyaw para bang nakikipag-usap. Pagsapit nila sa paanan ng bundok, may maliit na kampo militar. Naroon ang ilang sundalo na tumutugon sa mga sugatan at nag-aalok ng pagkain. Nakahinga ng maluwag si Tomas, ngunit napansin niyang hindi mapakali si Hiraya. Laging nakatingin ito sa direksyon ng kanilang baryo, nakatayo ng tuwid, nakataas ang tenga, para bang hinihintay ang susunod na mangyayari. Huwag kang mag-alala, sabi ni Tomas habang hinihimas ang tagiliran ng kabayo. Babalikan natin ang lupa natin, ang bahay natin, ang bukirin. Nagpatuloy siya, halos pabulong. At babantayan kita, tulad ng pagbabantay mo sa akin. Ngunit bago pa siya tuluyang huminga ng maluwag, narinig nila ang isang napakalakas na pagsabog mula sa direksyon ng bayan. Umugong ang lupa. Umangat ang alikabok. At sabay-sabay na napalingon ang lahat. Nagtakbuhan ang ilang sundalong nasa kampo. May mga umakyat agad sa mga kabayo.
May nagbitbit ng baril. May sumigaw ng, "Nakahuli ang kalaban. Papunta dito ang iba. Maghanda." Humigpit ang hawak ni Tomas sa renda ni Hiraya. At sa unang pagkakataon, nakita niya sa mata ng kabayo ang bagay na hindi pa niya nakita noon. Takot. Nagkagulo ang buong kampo nang sumalubong ang napakalakas na pagsabog mula sa direksyon ng bayan. Ang mga sundalo ay nagsipagtakbuhan, may naguutos, may nagbabantay sa pintuan ng kampo, at may nagmamadaling sumasakay sa mga kabayo upang mag-ulat sa mga komandante. Ang mga sibilyan naman ay halos sabay-sabay na napahawak sa kanilang mga anak, tumakbo papunta sa kanlungan, at ang iba'y napaluhod sa lupa dahil sa kaba. Si Tomas, na may sugat pa sa balikat, ay napapitlag sa biglaan at malakas na pagyanig na sumunod. "Anong nangyayari?" tanong niya sa sundalong lumapit sa kanila. "May nakausap kaming scout," hingal na sagot ng sundalo. "Hindi lang pala maliit na grupo ang umatake sa bayan niyo kanina. May paparating pang mas malaking batalyon ng kalaban. At mukhang nakita nila ang direksyon na tinakbuhan ng mga sibilyan." Napalunok si Tomas at ramdam niya ang lamig sa batok nang marinig ang balita. Ibig sabihin, papunta sa kanila ang panganib. "Kailangan naming ilikas muli ang lahat." Sigaw ng isa pang sundalo habang iniuutos ang pag-aayos ng mga bata at matatanda. Sa gitna ng kaguluhan, si Hiraya ay naging tila bato. Hindi kumikilos, hindi umiimik, ngunit ang mga mata ay nakatuon lamang sa direksyon ng bayan. Malinaw kay Tomas na ang kabayo ay muling kinakabahan, ngunit hindi ito tumatakbo o nagtatago. Pagkus, tila naghihintay ng hudyat. "Tomas!" sigaw ng isang sundalo. "Kahit sugatan ka, kailangan mong sumama sa paglikas. Dadaan tayo sa makitid na daanan papunta sa likod ng bundok, ligtas dun." Saglit na tumingin si Tomas kay Hiraya. Tila inaanyayahan siya ng kabayo. "Sumakay ka, hindi kita iiwan." Huminga ng malalim si Tomas. "Makakasama ako," tugon niya. "Pero may tanong ako." Tumingin ang sundalo sa kanya. "Ano yon? Nasaan ang ibang magsasaka? Ang mga kapitbahay ko? Ang pamilya ni Mang Ernesto? Sina Aling Niling?" Nagkibit balikat ang sundalo. Hindi sila kasama sa grupo kanina. Maaaring hindi sila nakalabas. O baka nagkubli sila sa ibang direksyon. Namilog ang mata ni Tomas sa pangamba. "Kailangan kong balikan sila." "Hindi pwede," mabilis na sagot ng sundalo. "Delikado. Papunta rito ang kalaban, isa ka pang may sugat." Ngunit bago pa makasagot si Tomas, may nangyari. Isang matinis na putok ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan sa silangan. Sinundan ito ng mga yabag malalakas, mabibigat, at pamilyar. Mga kabayo, marami, papapalapit, handang laban, sigaw ng isang opisyal. Nanlaki ang mata ni Tomas. Hindi niya alam kung sundalo ba iyon o kalaban. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi na sila makalilikas. Hindi pa man dumarating ang grupo sa kanila, nagsimula nang magpanik ang mga sibilyan. May mga batang nagsisigawan, may mga inang umiiyak, at may mga matatandang nakaluhod. Umaasang ligtas sila mula sa nalalapit na kapahamakan. Narinig ni Tomas ang biglaang paghihip ni Hiraya. Malakas, matalas, at puno ng tensyon. Nakatayo ang kabayo, matikas, ngunit bakas sa mata ang pangamba. "Huwag kang mag-alala," bulong ni Tomas habang hinahaplos ang leeg nito. "Andito lang ako." Pero sa halip na kumalma, biglang pumihit si Hiraya at tumingin ng diretso sa kagubatan, kung saan nanggagaling ang mga yabag. Sa mismong sandaling iyon, ay narinig ang tinig ng isang sundalo. "Nakita ko sila, paparating, mga armado, daan-daan." Nagsigawan ang mga sundalo. Ang ilan ay naghanda ng baril. Ang iba naman ay sumilip sa likod ng mga puno. Si Tomas ay napatigil
Ang puso niya ay kumakabog, ngunit may kakaibang lakas na umaalpas sa dibdib niya. Kung hindi tayo makakatakbo, bulong niya, tumigil ang hangin, umangat ang alikabok, at ang lahat ay tila bumagal. Nagtagpo ang tingin nila ni Hiraya, at doon niya nakita ang bagay na hindi pa niya kailanman nakita noon. Tapang na tumatabon sa takot. Parang sinasabi ng kabayo, hindi tayo tatakbo. Hindi kita iiwan. Lalaban tayo kung kinakailangan. Hindi pa man tumutunog ang unang bala mula sa paparating na hukbo, may biglang sumigaw. May butas sa pader ng kampo. Pwede nating palabasin ang mga sibilyan sa likod. Nagkagulo ang lahat sa paglipat ng direksyon. Ang mga sundalo ay nagsimulang ayusin ang hanay nila upang bigyan ng oras ang mga sibilyan na makalabas. Tiningnan ng isang sundalo si Tomas. Takas na. Ito na ang pagkakataon nyo. Ngunit sa halip na tumakbo agad, hindi gumalaw si Tomas. Kung aalis ako, bulong niya, sino ang babalik para sa mga hindi pa naililigtas? Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, biglang itinulak ni Hiraya ang kanyang tagiliran. Hindi ito marahas, ngunit sapat upang maitulak siya papunta sa direksyon ng butas ng kampo. Teka, Hiraya, parang sinasabi ng kabayo, dumaan ka sa ligtas. Ako ang bahala sa'yo. Ngunit hindi iyon ang tunay na intensyon. Pagdating nila sa butas sa likod ng kampo, isang sundalo ang sumigaw. Ilagay ang kabayo sa unahan. Siya ang pinakamabilis dito. Napatingin si Tomas. Nagulat siya. Hindi siya makapaniwala. Sa gitna ng digmaan, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng takot, nakikita ng mga sundalo ang lakas ni Hiraya. At doon sumigaw ang opisyal. Kabayo, ihatid mo ang mga sibilyan palabas. Ipakita mo sa kanila ang daan. Isang utos na hindi pangkaraniwan. Isang utos na hindi ibinibigay sa hayop. Isang utos na para lamang sa kabayong may tapang at talinong hindi karaniwan. Nag-angat ng ulo si Hiraya. Tumapak ng matatag. At sa unang pagkakataon, siya ang nasa unahan ng lahat. Kaibigan, bulong ni Tomas habang pumapwesto sa likod ni Hiraya. Ito ang unang pagsubok natin. At sa palpitas ng puso nilang dalawa, sabay silang huminga. Sabay silang tumingin sa landas ng hindi nila alam. At nagsimula ang pagtakbo. Sa isang iglap, naging parang nagliliyab na bangin ang buong kampo. Nagpupugay ang mga sundalo sa harapan habang pinapalabas ang mga sibilyan sa makitid na puwang sa likod ng kampo. At sa unahang iyon, nangunguna si Hiraya, ang puting kabayong tila sinilang upang maging gabay sa gitna ng dilim at digmaan. Si Tomas ay nakasakay sa likod ni Hiraya, pero dama niya ang pintig ng puso nito. Mabilis, malakas, ngunit hindi nag-aalinlangan. Maging ang paghinga ni Tomas ay halos sabay sa kabayo. Mahigpit ang kapit niya sa renda, ngunit higit pa sa paghawak, mas nararamdaman niyang parabang hinahatak siya ng kalikasan. Pinahahawak sa tanging nilalang na hindi nag-iwan sa kanya kahit isang segundo. Hiraya, kaya natin to, kaibigan. Sumagot si Hiraya ng malakas na hiyaw. Hindi iyon hiyaw ng takot, kundi hiyaw ng paghahanda. Sa likod nila, naririnig na nila ang unang mga putok mula sa kalaban. Nagsisigawan ang mga sundalo. Depensa ng pader. Iikot ang mga sibilyan papunta kaliwa. Mag-ingat sa pagputok, may mga bata sa hanay. Pero sa unahan, kung saan dumaraan ang liwanag ng dapit hapon sa pagitan ng mga puno, si Hiraya ang humahakbang. Tumakbo ito na parang kidlat, kasabay ang humigit kumulang 40 sibilyan na sumusunod sa likod, sa pag-asang mailalayo sila ng kabayo mula sa kapahamakan. Nang makapasok sila sa gubat, agad silang sinalubong ng malamig na hangin at mabibigat na anino. Ito ang lugar na tinatawag ng mga tao sa San Isidro bilang gubat ng anino,
Hindi dahil may multo, kundi dahil makapal ang mga puno at halos hindi makita ang langit. Bawat hakbang ay parang may matang nakatingin. Bawat tunog ay parang yapak ng kaaway. "Opisyal!" Sigaw ng isang sundalong nag-aasikaso sa unahan. Sa loob ng 3 kilometro, may makitid na bangin sa kaliwa. Dapat tayong kumaliwa para makalusot sa kabila ng bundok. Gumuhit ang kaba sa mukha ni Tomas. Ang bangin, isa ito sa pinakamapanganib na bahagi ng gubat. Maraming nahuhulog doon dahil sa malalim na bahagi ng lupa na waring may kumakain ng liwanag. Ngunit wala silang ibang ruta. "Hiraya, dahan-dahan." Ngunit hindi na kailangang sabihin pa. Kahit mabilis ang takbo, panay ang tingin ni Hiraya sa bawat ugat, bato at sanga sa daan. Parang alam nitong may responsibilidad siyang nakasandal sa kanyang likuran at sa mga taong sumusunod. Ngunit may hindi inaasahan. Sa kanan nila, may kumaluskos. Sunod ay isa pang kaluskos. Mabibilis, malalakas. At hindi gawa ng mga ibon o hayop sa gubat. May kaaway sa kanan. Sigaw ng sundalo na nasa hulihan. Agad tumalon ang puso ni Tomas, kasunod ng sigaw ay ang unang putok mula sa loob ng kagubatan. Tumama ito sa isang puno, lumipad ang mga tipak ng kahoy. Nagsigawan ng mga bata. Napayakap ang mga ina. At ang mga sundalo ay pumwesto para protektahan ang mga sibilyan. Bilisan ang andar. Sigaw ng opisyal. "Hiraya, dalhin mo sila sa bangin." Iyon ang tanging ligtas na rutang hindi nila alam. Parang naiintindihan ng kabayo ang bawat salita. Nagangat si Hiraya ng ulo, huminga ng malalim. At sa sumunod na tibok ng puso, tumoble ang bilis ng kanyang takbo. Habang mabilis silang tumatakbo, nagsimulang humina ang liwanag sa gubat. Ang kaluskos sa kanan ay unti-unting lumalakas, parang sabay-sabay na hakbang ng mga bota. "Tomas!" Sigaw ng sundalong nasa likod. "Bantayan mo ang kaliwa. Kapag nakita mo ang unang putol na puno, iyon ang simula ng bangin." Tumango si Tomas, kahit nanlalamig ang kanyang kamay. Naramdaman niya rin ang pangamba ni Hiraya, pero hindi ito umatras. Sa halip, tumakbo pa ito ng mas direkta, mas determinado. "Lapit na tayo," bulong ni Tomas habang tumitingin sa kaliwang bahagi, at doon niya nakita ang unang patayong puno nakahandusay sa lupa. Iyon na. Magsisimula na ang pakikipagsapalaran sa bingit ng kamatayan. Kaliwa, Hiraya. At parang sinasabi ng kabayo, "Handa na ako." Kumabig ito pakaliwa. Hindi mabagal, hindi rin magaspang. Eksakto. Tama. Parang isang general na alam ang mapa ng gubat. Ngunit hindi nagtagal, isang putok ang tumama sa puno malapit sa kanila. Lumipad ang tipak ng kahoy. Nabingi si Tomas. At napahalinghing si Hiraya. "Kaibigan!" Sigaw ni Tomas. Nanginginig ang tinig. Sandali na lang, konti na lang. Pero sa likod nila, lumakas ang putukan. Marami ang kalaban. Marahil ilang dosena, hindi sila makikipagsagupaan. Ang tanging layunin ay makalayo. Sunod sa puting kabayo, sigaw ng isang sundalo. Siya ang daan. At sa isang iglap, ang buong hanay ng mga sibilyan at sundalo ay sumunod kay Hiraya na tumatakbong halos hindi nagkakamali sa yapak. Pagdating nila sa gilid ng bangin, huminto ang ilan, ngunit hindi si Hiraya. Dahan-dahan itong lumapit sa makitid na landas. Isang daang halos kasya lang ang isang kabayo. Ang mga sibilyan ay nagsigawan sa takot. Ang ilan ay napaupo, niapos ang lupa. Ang iba ay natulala. Ngunit naroon si Hiraya, nakatayo sa mismong bungat ng makipot na daan, parang nagsasabing, "Manalig kayo, hindi ko kayo dadalhin sa kapahamakan." Tumingin ang isang sundalo kay Tomas. "Kung hindi dahil sa kabayo mo, patay na kaming lahat." Ngunit bago pa makasagot si Tomas,
may biglang putok na tumama sa batong ilang dipa mula sa kanila. Umuga ang lupa. Nagsigawan ang mga tao. At sa likod, narinig nila ang sigaw ng kalaban. Huliin sila! At iyon ang sandaling nagpasya si Tomas. Hiraya, unahan mo sila. Dalhin mo kami palabas sa gubat. Ikaw ang pag-asa nila. Sumagot ang kabayo ng isang malakas at matapang na hiyawang-hiyaw ng isang leader. At sa gitna ng usok, putukan, takot at kaguluhan unang hakbang ni Hiraya sa makitid na daan. Isang hakbang. Dala ang buhay ng lahat. Ang makitid na daanan sa gilid ng bangin ay tila isang pader ng bangungot. Isang maling yapak lamang ay maaaring maghulog sa kanila sa napakalalim na lambak kung saan ang mga punong nakakapit sa kawalan ay parang mga aninong nananahimik. Sa unahan, maingat na lumalakad si Hiraya, ang kanyang mga paay halos hindi gumagawa ng ingay. Si Tomas ay nakayakap sa leeg ng kabayo, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na nasa likod nila. Mga bata, mga ina, matatanda, at ilang sundalong sugatan. Lahat ay umaasa sa isang puting kabayo upang makaligtas sa digmaan. Hiraya, dahan-dahan lang, bulong ni Tomas. Pero alam na iyon ni Hiraya. Alam niyang ang isang maling hakbang ay pwedeng magdala ng kapahamakan. Alam niyang kahit siya ay kabayo, may sandaling kailangan niyang maging higit pa rito. Sa likuran nila, naririnig pa rin ang mga putok, pero paunti-unti itong lumalayo. Nakatulong ang gubat, siksik ang mga puno at mabilis ang usok na bumabalot sa kanilang landas. Kahit papaano, nagkaroon sila ng ilang minuto ng kapayapaan. Subalit kapayapaang puno ng tensyon. Tomas! Tawag ng isang sundalong sugatan na nasa hulihan habang nakahawak sa kanyang tagiliran. Malayo pa ba ang dulo ng daang ito? Napatingin si Tomas sa makitid na landas. Ang gilid ng bangin ay walang katiyakang lupa. Puro bato, lupa at lumot. Ang hangin ay humahampas pataas. Tila nanunubok kung gaano katibay ang kanilang loob. Sa tinatayang kalahating kilometro, sagot niya, may maliit na tulay na gawa sa kahoy. Pag natawid natin yon, diretso na tayo sa likod ng bundok. Doon may mas ligtas na daan. At kung hindi natin maabot ang tulay? Tanong ng sundalo. Hindi agad nakasagot si Tomas. Tumingin siya sa kalayuan. Walang tulay na nakikita. Wala ring malinaw na daan. Ang tanaw niya ay puro ulap at anino. Kung hindi natin maabot, sagot niya, gagawa tayo ng paraan. Tumango ang sundalo kahit bakas sa mukha ang pag-aalala. Habang lumalakad, maya't maya'y tinatalon ni Hiraya ang mga bitak sa lupa. May ilan kasing bahagi ng daan na lumalambot o natutuklap dahil sa ulan. Sa tuwing lalakad si Hiraya sa mga bahaging iyon, nagiging malalim ang hininga ni Tomas. Kaibigan, konti na lang. Pero hindi pa tapos ang panganib. Sa likuran nila, may biglang malakas na kaluskos. Kasunod ang tunog ng isang bato na gumulong pababa ng bangin. Tomas, may sumusunod sa atin. Sigaw ng isang babae. Biglang huminto si Tomas. Napalingon siya. Sa pagitan ng mga puno at anino, may gumagalaw. Mahahaba ang hakbang. Mabibigat ang yabag. At hindi iyon hayop. Kalaban. Bulong ni Tomas. Nakakitang may dumaan dito. Nagsimulang bumilis ang paghinga ng lahat. May isang inang humawak ng mas mahigpit sa dalawang anak. May isang matanda na halos manginig habang kumakapit sa balikat ng sundalo. Bibilis tayo! Sigaw ng sundalong opisyal. Hiraya, pakibilis. Ikaw ang gabay namin. Parang naiintindihan ni Hiraya ang takot ng grupo. Hinila niya ng bahagya ang renda. Sumenyas kay Tomas. Kapit ka. Kakayanin natin. At tumakbo siyang muli.
Hindi mabilis na parang habulin ng hangin, kundi kontrolado, tiyak pero diretsong galaw. Parang mandirigmang dumadaan sa matalas na espada. Nang malapit na sila sa tulay, bumungad ang isang tanawin na nagpahinto sa lahat. Ang tulay. Ang tulay na dapat nilang daanan ay sira. Ang kalahati nito ay nakalawit na lamang. Ang mga lubid ay naputol. Ang kahoy ay nasunog sa isang bahagi at ang suportang nasa gitna ay nakatagilid. Parang isang bangkay na huling huminga bago bumigay. Diyos ko! Bulong ng isang matandang babae. Paano na tayo? Napatigil ang mga sibilyan. Ang mga sundalo ay nagipon ng nerbiyos. Si Tomas ay napalunok. At si Hiraya, tumingala, humihip ang ilong, at parang nag-iisip. Hindi tayo maaaring bumalik, sabi ng sundalong opisyal. Nasa likod natin ang kalaban. Kung babalik tayo, katapusan na. Tapos dito, tugtong ng isa pang sundalo. Kung dadaan tayo, baka bumigay ang tulay. Tumingin sila lahat kay Tomas. Tila naghihintay ng desisyon mula sa taong pinakamalapit kay Hiraya. Anong gagawin natin? Tanong ng isang ina. Si Tomas ay napatingin kay Hiraya. At nakita niya sa mata nito ang katapangan na nakita rin niya noong una siya nitong niligtas. Parang sinasabi ng kabayo, may paraan, ako ang mangunguna. Bibigyan natin siya ng espasyo, sabi ni Tomas. Hayaan natin siyang magdesisyon sa daan. Nagulat ang ilan. Kabayo ang magpapasya? Pulalas ng isang sundalo. Ngumiti si Tomas ng payapa. Hindi siya ordinaryong kabayo. Lumapit si Hiraya sa tulay. Inamoy ang sahig. Tinapakan ang unang tabla. Narinig ng lahat ang pag-ungol ng kahoy. Kirk! Napahawak sa bibig ang ilang bata. Napapikit ang ibang nanay. At si Tomas ay napakapit ng mahigpit. Dahan-dahan, Hiraya. Pumakat ang kabayo. Isang hakbang. Isa pa. At isa pa. Crack! Hiraya! Sigaw ni Tomas. Pero hindi bumagsak ang kabayo. Tumalon ito, maliksi, mabilis, at para bang lumilipad. Tumawid ito hanggang makarating sa kabilang dulo. Napaiyak ang ilang sibilyan. Napaluhod ang ilang sundalo. Kinaya nila. Ngunit hindi pa tapos ang misyon. Tumingin si Hiraya sa mga tao, hiyaw-hinay, at tila nagsasabing, sumunod kayo, ako ang bahala. Isa-isang tumawid ang mga tao. Ang mga bata muna, kasama ang sundalo. Sinundan sila ng mga ina. Sinundan pa ng matatanda. Lahat ay umusad ng dahan-dahan. Sa bawat pag-ungol ng tulay ay may halong dasal. Sa bawat hakbang ay may halong takot. Ngunit nasa harapan nila si Hiraya, para bang tore ng pag-asa sa gitna ng mundo. Nang lahat ay nakatawid at naiwan na lamang si Tomas at ang opisyal, may biglang putok sa gubat. Papalapit na sila, sigaw ng sundalo. Tomas, dumiretso ka na. Hindi na kailangan ng utos. Sumakay si Tomas kay Hiraya. Huminga sila ng sabay. At sa isang huling pagtalon na iwan nila ang tulay bago tuluyang bumagsak ang huling kahoy nito. Bago nila nakita ang pamilyar na landas sa likod ng bundok, ligtas sila para sa ngayon. Ang unang humampas sa mukha ni Tomas nang makaalpas sila mula sa makitid na tulay ay ang malamig na hangin ng kabundukan. Hindi ito tulad ng hangin sa kapatagan. Ito'y may halong bango ng pino at damong ligaw, may dampi ng hamog at katahimikan na para bang walang digmaan na nangyayari sa kabila lamang ng kagubatan. Napahinga ng malalim si Tomas. Sinundan ito ni Hiraya na tila humihinga rin ng mas magaan. Sa wakas, ligtas sila mula sa mga kaaway, pero hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. Mabuhay tayo, bulong ng isang nanay habang niyayakap ang anak niyang umiiyak. Nakawala tayo dahil sa kabayong yan.
Lahat ay napatingin kay Hiraya. Ang mga mata ng mga bata ay namangha. Ang mga matatanda'y napahawak sa puso. Ang mga sundalo ay tila umrespeto ng higit pa sa isang hayop. "Ang kabayo mo, hindi basta-basta," sabi ng isang sundalo kay Tomas. Ngumiti si Tomas, pinasadahan ng palad ang leeg ni Hiraya. "Matagal ko na yang alam." Sa wakas ay narating nila ang makitid na lagusan sa likod ng bundok. 100 lihim na tanging iilang taga San Isidro lang ang nakakaalam. Ito'y daang hindi sinusundan ng mga sundalo o sino mang dayuhan. 100 tila nilikha para sa mga nais manganlong. Habang nagpapatuloy sila, may biglang humarang na 2 lalaking may hawak na sibat. Nakasuot sila ng simpleng kahoy na baluti, walang uniforme, ngunit may mga simbolo sa dibdib. Isang marka ng kalabaw at araw. "Huminto kayo!" sigaw ng isa. Agad na pahawak sa baril ang mga sundalong kasama ni na Tomas, ngunit nagpigil ang kanilang opisyal. Hindi sila kalaban, bulong nito, mga tagapangalaga ng ruta sa bundok. Lumapit ang 2 bantay. Tiningnan ng mga sibilyan. Tiningnan ng mga sundalo. Tapos, tumingin kay Hiraya. Agad na lumiwanag ang kanilang mata. "Kayo pala," wika ng isa, mababa ang tinig. "Ikaw ang kabayong tinutukoy ng mga nakatira sa itaas." Napakunot noo si Tomas. "Anong ibig niyong sabihin?" Nagkatinginan ng 2 tagapangalaga bago sumagot. "May senyas na kami mula pa kahapon na darating kayo. Isang pamilyar na kabayo raw ang magdadala ng mga tao sa amin. Isang kabayong puti na may matang hindi sumusuko at isang magsasakang sugatan na nasa likod nito." Napatigil si Tomas. Napatigil ang lahat. Paano nalaman ng mga taong ito ang tungkol sa kanila? Paano nila nalaman si Hiraya? At bakit parang inaasahan nila ang pagdating nito? "Hindi kami manghuhula." Dagdag ng bantay na may hawak na sibat. "May mga nagbabantay sa bundok. May mga kakampi kayo na hindi nyo nakikita." Naramdaman ni Tomas ang unti-unting pagbigat ng hangin. Hindi ito bigat ng takot kundi bigat ng isang bagay na mas malalim. Parang simula ng isang katotohanang matagal nang nakabaon. "Sumunod kayo," utos ng tagapangalaga. "Ilang minuto pa, darating tayo sa pugad ng Kalinaw, doon kayo ligtas. Doon kayo makakapagpahinga. At may taong gustong makausap ang kabayong yan." Nagkatinginan ang mga sundalo. Nagbulungan ang mga sibilyan. At si Tomas ay napapitlag. May gustong kumausap. Kay Hiraya? Bakit kabayo ang hinahanap nila? Ano ang alam nila na hindi alam ng San Isidro? Habang naglalakad sila patungo sa kampong nakatago sa likod ng mga talahib at puno, napansin ni Tomas ang kakaibang pagtahimik ng kalikasan. Parang humihinga ang lupa, parang nakikinig ang hangin. At napansin din niyang parang kinikilala ng mga kabayo ng tagapangalaga si Hiraya. Lumapit ang isa. Inamoy si Hiraya na tila nagpapakilala. Pero si Hiraya ay hindi natakot. Mataas ang tingin. Kalmado. Para bang nasa lugar siya na dapat niyang kinaroroonan. "Tomas," bulong ng opisyal. "Parang may alam sila tungkol sa kabayo mo." Tumango si Tomas. "Hindi ko rin alam kung bakit, pero may kakaiba talaga kay Hiraya noon pa." Pagdating nila sa pugad ng Kalinaw, bumungad ang isang malawak na terasa ng lupa. May mga kubo, may apoy na nagliliyab para sa pagkain, may mga manggagamot na naghihintay. Pero ang pinakaumagaw ng atensyon ay isang malaking kubong gawa sa matitibay na kahoy. Mas malaki kaysa sa lahat. "Dadalhin namin ang kabayo sa loob," sabi ng bantay. Mayroong matandang naghihintay. "Matandang?" tanong ni Tomas. "Bakit?" Ngumiti lang ang bantay. Dahil siya ang unang nagbigay ng babala. Siya ang nagsabi na darating ang kabayong may hudyat ng pag-asa. Bago pa mangyari ang digmaan, sinabi na niya iyon.
Mas lalo pang kumapog ang dibdib ni Tomas. At bago pa siya makapagtanong ng anumang bagay, may lumabas na isang matandang lalaki mula sa malaki nilang kubo. Nakaputing saya. May tungkod. May matang tila nakakita na ng libo-libong kwento ng mundo. At nang makita nito si Hiraya, agad itong ngumiti. Sa wakas, dumating ka rin. Hindi kay Tomas nakatingin ang matanda. Hindi sa mga sundalo. Hindi sa sibilyan. Kundi kay Hiraya mismo. At doon, nagsimulang manginig ang kamay ni Tomas. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kwento si Hiraya na hindi niya alam. Na may lihim ang kabayo. Na hindi lamang ito nagligtas sa kanya kundi may misyon itong dala bago pa silang magkakilala. At ang misyon ay magsisimula pa lang. Tahimik ang buong pugad ng Kalinaw nang humakbang ang matanda papalapit kay Hiraya. Ang bawat tao, sibilyan, sundalo, tagapangalaga, ay hindi makapaniwala sa nakikita nilang tagpo. Isang matandang hukluban na tila mas kilala pa ang kabayo kaysa sa may-ari nitong si Tomas. Si Tomas mismo ay hindi makagalaw. Ang sugat sa balikat niya ay tila hindi na niya nararamdaman sa tindi ng kaba. Hindi ito takot sa digmaan, hindi takot sa kaguluhan. Ito'y kakaibang pangamba na may halong misteryo. Ano ba talaga ang alam ng matandang ito kay Hiraya? Huminto ang matanda sa tapat ng kabayo. Nilapat ang kamay sa noo ni Hiraya. At sa gulat ng lahat, hindi umiwas ang kabayo. Hindi tumiklop ang tenga. Hindi umatras. Hindi naglipat ng tingin. Sa halip, tumingin si Hiraya sa matanda na para bang matagal na nilang kilala ang isa't isa. Ang mga mata mo, bulong ng matanda. Hindi nagbago kahit ilang taon na ang lumipas. Kinilabutan si Tomas. Matanda, paano niyo kilala ang kabayo ko? Dahan-dahang humarap sa kanya ang matanda. Ang mga mata ay tila may bigat ng panahon. Hindi ko siya kilala dahil sa iyo, sagot nito. Nakilala ko siya bago ka pa ipinanganak. Nagangat ng hininga ang lahat. May batang napasinghap. May sundalong muntik mahulog ang sibat. At si Tomas ay napaatras ng isang hakbang. Imposible po, bulong niya. 7 taon ko palang kasama si Hiraya. Ngumiti ang matanda. Sa tingin mo ba'y 7 taon lang ang gulang niya? Napakunot ang noo ni Tomas. Matikas at malakas si Hiraya, oo. Pero hindi kailanman nagmukhang matanda. Ang mga puting kabayong tulad niya, paliwanag ng matanda, ay hindi ordinaryong kabayo, bihira lamang silang ipinapanganak. At kapag lumilitaw sila, may hatid silang tanda. Tanda? Usisa ng sundalo. Tumango ang matanda. Isang propesiya na ipinasa pa ng aming mga ninuno. Isang hudyat ng pagdating ng kaguluhan at pag-asa. Suminghap si Tomas. Propesiya? Tungkol kay Hiraya? Tumingin muli ang matanda kay Hiraya, ngunit hindi bilang hayop, kundi parang isang matandang kaibigan na muling pagbabalikan ng kasaysayan. Magtataka ka kung bakit nakaligtas ka nang hindi ka tinamaan kanina, wika ng matanda. Kung bakit alam niya ang daan kahit hindi niya pa nadaanan. Kung bakit hindi siya natakot sa gitna ng putukan. Kung bakit hinaharangan niya ang bala para sa'yo. Hindi nakasagot si Tomas. Hindi niya ito naisip dati. Hindi niya iniugnay. Pero totoo, lahat ng iyon, ginawa ni Hiraya. Lumapit ang matanda kay Tomas. Ibinaba ang tinig, ngunit sapat para marinig ng lahat. Ang kabayo mong ito ay bunga ng lahi ng mga bantay himagsik. Bantay, ano? Gulat ni Tomas. Bantay himagsik. Mga kabayong minsang nagligtas sa mga ninuno natin noong unang digmaan.
Mga kabayong may talinong higit sa karaniwan. Tapat, hindi tumatakbo at laging pumipili ng taong kanilang paglilingkuran. Napatitig si Tomas kay Hiraya. Ngayon niya napagtanto, mula noong una niyang nakita ang kabayo, may kakaiba na talaga. Pero ngayon, parang muling nabubuksan ang isang kwento na hindi niya alam na bahagi siya. Ngunit may babala rin ang propesiya, dagdag na matanda. Umigting ang tensyon sa hangin. Lahat ay napalunok. Sabi ng propesiya, ang paglabas ng puting bantay ay hudyat ng dalawang pangyayari, panganib na lulukob sa bayan, at isang magsasakang pipiliing tumindig kahit walang armas. Naupo si Tomas, parang nanghina. Bakit ako? Isa lang akong magsasaka. Hindi ako sundalo. Hindi ako bayani. Lumapit ang matanda. Inilapat ang kamay sa balikat ni Tomas. Huwag mong maliitin ang sarili mo, anak. Dahil minsan, ang pinakanangangailangan ng bayan ay hindi mandirigma, kundi taong may puso, hindi yayaman pero may prinsipyo, hindi leader pero may malasakit. Tumingin ang matanda kay Hiraya. At ang kabayong ito ay pinili ka. Hindi iyon aksidente. Napapikit si Tomas. Sa isip niya ay bumalik ang alaalaang araw na niligtas niya si Hiraya sa rumaragasang ilog. Ang araw na binigyan siya ng kabayo ng tiwala. Ang araw na iniligtas siya nito mula sa bala. Walang salita ang makakapagpaliwanag ng samahan nila. Ngunit ngayon, may dahilan pala iyon. Pero bakit ngayon? Tanong ni Tomas. Bakit lumitaw si Hiraya sa panahon ng digmaan? Humugot ng malalim na hininga ang matanda. Dahil may paparating pa, hindi pa iyon ang tunay na panganib. Hindi pa iyon ang tunay na bagyo. Kinabahan ang lahat. Tumingala ang matanda sa bundok. May dumaan na malamig na hangin. May kumulog sa malayo. At sa mga susunod na araw, dagdag niya, ang buhay ng bawat isa rito ay magbabago. At sa gitna ng lahat, ang kabayong ito at ang magsasakang kasama niya ang magiging susi ng pagbangon. Biglang nagtanong ang isang batang babae, Lolo, ililigtas ba kami ni Hiraya? Ngumiti ang matanda. Hindi lang kayo. Kung ano man ang paparating, ililigtas niya ang buong bayan. Napatitig si Tomas kay Hiraya. At sa loob-loob niya, muling lumakas ang tibok ng puso. At sa unang pagkakataon, hindi lang si Tomas ang umaasa kay Hiraya, kundi ang buong pugad ng Kalinaw, ang buong San Isidro, at ang buong Lambak. Dahil sa propesiyang ito, hindi na sila magsisimula lamang sa pagtakbo. Magsisimula na sila sa paglaban. Kinabukasan, nagising si Tomas sa tunog ng mga kahoy na hinahati, mga sibat na pinapatalas, at mga boses ng kalalakihang nag-uusap sa mabibigat na tono. Malayo sa pakiramdam na ligtas, ang pugad ng Kalinaw ay parang isang tahimik, ngunit nag-aalab na pugad ng paghahanda sa paparating na bagyo. Nang bumangon si Tomas mula sa banig, agad niyang nakita si Hiraya. Nakakawala na sa tali, nakatayo sa gitna ng liwasan ng kampo at tila pinagmamasdan ng lahat. Parang binabantayan ang bawat galaw, parang isa sa mga pinuno. Lumapit sa kanya ang isang tagapangalaga. Gising ka na pala, sabi nito. Hinahanap ka ng matanda. Napatingin si Tomas. May kailangan ba siya? Tumango ang tagapangalaga. Oo, simula ngayon, ikaw at ang kabayo mo, bahagi na ng paghahanda. Dinala si Tomas sa pinakamalaking kubo, ang parehong kubo kung saan unang kinausap ng matanda si Hiraya. Pagpasok niya, amoy agad niya ang mga halamang gamot, pinatuyong dahon at lumang pergamino. Naroon ang matanda, nakaupo habang may hawak na guhit na parang lumang mapa. Tomas, tawag ng matanda, halika. May dapat kang makita. Lumuhod si Tomas sa harap ng mesa.
Ang mapang nasa harapan nila ay hindi pangkaraniwan. May mga marka ng kabundukan, may mga pulang linya, at higit sa lahat, may 3 malaking bilog sa 3 direksyon. Matagal na naming pinag-aaralan ang galaw ng mga kaaway, paliwanag ng matanda. Ayon sa mga tagamasid namin, may 3 grupo ang paparating, at ang pinakamalaking pangkat patungo sa San Isidro mismo. Napasinghap si Tomas. Ang bayan. Ang tahanan niya. Anong plano ninyo? Tanong niya. Depensa, sagot ng matanda. Pero higit pa roon, kailangan namin ng isang gabay. Tumingin ang matanda sa labas ng kubo kung saan nakatayo si Hiraya na parang bantay. Hindi kami nagbibiro nang sabihin naming may misyon ang kabayong yan. Humigpit ang kamao ni Tomas. Kung kailangan niyo siya, kasama ako. Ngumiti ang matanda. Ayun nga ang inaasahan ko. Paglabas ni Tomas ng kubo, sinalubong siya ng 3 sundalo at 2 tagapangalaga. Simula ngayon, sabi ng opisyal na sundalo, gugulong tayo ng pagsasanay ng 3 araw. 3 araw? Tanong ni Tomas. Para saan? Para sa pagdating ng hukbo. Sagot ng tagapangalaga. Tutulungan ka naming matutong sumakay hindi bilang magsasaka, kundi bilang gabay. Gabay ng ano? Bulalas ni Tomas. Ngumiti ang sundalo. Gabay ng bayan. Tinuruan si Tomas kung paano panatilihin ang balanse sa kabayo kahit mabilis ang takbo. Iba ito sa pang-araw-araw na pagsakay sa bukid. Sa larangan ng digmaan, hindi sapat ang marunong lang humawak ng renda. Kailangan niyang manatiling matatag kahit may putukan, marinig ang galaw ng lupa, basahin ang kilos ng kabayo kahit hindi nagsasalita, at higit sa lahat, magtiwala kay Hiraya ng lubos. Pinatibay din ang mga harang sa kampo. Ang mga sundalo'y nagsanay sa ambush. Ang mga kababaihan ay handang maghanda ng gamot. At ang mga tagapangalagay nagbantay sa bawat sulok ng kagubatan. Sa bawat oras, si Hiraya ay hindi umaalis kay Tomas. Para bang alam nito na kailangan niya siya. Malakas ang ulan. Mabigat ang lupa. Pero hindi sila tumigil. You have to learn to ride sa masamang panahon, sabi ng isang tagapangalaga. Hindi pipili ng oras ang kaaway. Pinaakyat nila si Tomas sa mataas na bato habang nakasakay kay Hiraya. Pinadaan siya sa maputik na lupa. Pinatawid sa mga tuyong kahoy. Pinatakbo sa madulas na daan. Sa simula ay maraming beses siyang muntik madulas, pero sa bawat pagkakamali, naroon si Hiraya para i-correct ang galaw niya. Tila siya ay tinuturuan. Tila siya ay ginagabayan. At unti-unti, nararamdaman ni Tomas na may kakaibang koneksyon na nabubuo sa pagitan nila. Hindi na sila magsasakang may kabayo lamang, kundi 2 nilalang na iisang hininga ang sinusundan. Ito ang pinakamahirap. Ito ang araw ng tunay na pagsubok. Lahat ng sundalo, tagapangalaga at sibilyan ay nakapalibot sa clearing. Ang matanda ay nakaupo sa gitna. Tomas, sabi ng matanda, ngayong araw malalaman natin kung kaya mong maging gabay at kung kaya ni Hiraya ang propesiya. Napalunok si Tomas. Anong kailangan kong gawin? Nagtaas ng kamay ang matanda. Magtatayo kami ng 3 sunod-sunod na hadlang. Lahat ay mapanganib. At sa dulo, may isang pader na hindi basta mababasag. At paano po iyon malalampasan? Tanong ni Tomas. Tumingin ang matanda kay Hiraya. Hindi ikaw ang sasagot. Siya. At iyon ang hudyat. Unang hadlang, mga putol na sanga na may tinik. Pangalawa, pabilog na apoy. Pangatlo, malalim na hukay. Hindi pinaawat ni Hiraya ang sarili. Tumalon, umiwas, lumundag, tumakbo. Ang pader na kahoy sa dulo ay may 3 metro ang taas.
Walang kabayong madalas na makakatalon dito. Hindi niya yan kaya, sabi ng sundalo. Ngunit bago matapos ang pangungusap, tumakbo si Hiraya ng buong bilis. Umangat ang dalawang paa. Tumalon ng mataas. Crack! Nabiyak ang pader. Nabagsak ang kahoy. At dumaan si Tomas at Hiraya. Napamaang ang lahat. Halos hindi makapaniwala. Ang matanda'y ngumiti. Handa na sila. Habang papalubog ang araw, lumapit ang matanda kay Tomas. Simula bukas, magsisimula na ang tunay na laban. Nalaglag ang balikat ni Tomas. Bakit bukas na agad? Tumingin ang matanda sa abot tanaw. Sa kabila ng bundok, may marahang usok na pumapailan lang. Isang senyales lamang iyon ng dalawang bagay. Paparating na ang hukbo ng kaaway at ang propesiya ay magsisimulang matupad. Kinahaplos ni Tomas ang leeg ni Hiraya. Kapit lang, kaibigan. Hindi kita iiwan. Kahit ano pang digmaan ang dumating. Humikbi si Hiraya ng mahina at tila tumango. Sa kanilang dalawa, nagsimula ang apoy ng pag-asa. Mabigat ang hanging dumadaloy sa buong pugad ng kalinaw nang dumating ang gabi. Hindi ito karaniwang simoy ng bundok. May dala itong lamig na parang babala. May bigat na parang kamay na nakahawak sa iyong balikat at nagsasabing magiging mahirap ang bukas. Wala ni isang tao ang natutulog ng tahimik. Lahat ay nag-aantabay. Lahat ay may iniisip. Lahat ay naghahanda. Si Tomas ay nakaupo sa tabi ni Hiraya sa gilid ng kampo. May maliit na apoy sa harap nila at ang liwanag nito'y marahang sumasayaw sa gilid ng mukha ng kabayo. Kaibigan, bulong ni Tomas habang hinihimas ang tagiliran ni Hiraya. Kinakabahan ako. Pumikit si Hiraya ng dahan-dahan, parang sinasabi, hindi ka nag-iisa. Ngunit nararamdaman ni Tomas na hindi ito simpleng laban. Hindi ito tulad ng paghabol sa kanila sa gubat. Hindi ito simpleng pagtakas. Ito ay tunay na pakikidigma. At sa unang pagkakataon, hindi lang buhay nila ang nakataya kundi ang buong San Isidro. Sa pugad ng kalinaw, nagtipon ang lahat ng sundalo at tagapangalaga. May hawak silang mapa, sibat, pana, at ilang lumang baril. Walang sobra. Walang malaking sandata. Kahit ang mga armor nila ay pinagtagpi-tagping balat at kahoy lamang. Narito ang huling ulat, sabi ng isang scout na bagong dating, hingal. Puno ng putik ang katawan. 3 oras na lang bago makarating ang hukbo ng kalaban sa paanan ng bundok. At sa bilis nila, bago sumikat ang araw, makakarating sila rito. Nagkagulo ang ilan. May natakot. May napaupo. May nagdasal. Pero ang pinakamatapang na sundalo ay nagtanong lang, gaano karami sila? Huminga ang scout, nanginginig ang labi. Hindi ko mabibilang. Marami. 1 pulutong. At meron pang nasa likuran. Tahimik ang lahat. At parang sabay-sabay silang tinamaan ng katotohanan. Ito na ang tunay na bagyo. Lumabas ang matandang nakakaalam ng propesiya. May dala siyang mahaba at madilim na baston na iniukit ng mga lumang simbolo. Tumayo siya sa gitna ng liwasan at tumingin sa lahat ng tao. Makinig kayo. Natigil ang lahat ng ingay. Ang bawat mata ay nakatutok sa kanya. Ang laban bukas ay hindi laban ng mga sundalo lamang. Hindi ito laban para sa mga may sandata. Ito ay laban para sa lupa natin, sa tahanan natin, sa mga anak natin. At kung tutusin, ito ay laban para sa kinabukasan. Napayuko ang ilang babae, hinahaplos ang mga anak nila. Pero hindi tayo mawawalan ng pag-asa, patuloy ng matanda. Dahil ang propesiya
ay nagsisimula palang tuparin ng kabayong pinili ng kalikasan. Lumingon ang lahat kay Hiraya. At sa liwanag ng apoy, nagningning ang puting balahibo ng kabayo. Parang napapalibutan siya ng silaw ng buwan. Parang sinasabing siya ay hindi ordinaryong hayop, siya ay gabay, tagapangalaga, at simbolo ng tapang. Tiningnan ng matanda si Tomas. Ikaw ang magiging tinig niya bukas. Namilog ang mata ni Tomas. Ay, hindi ko alam paano. Hindi mo kailangan maging sundalo. Putol ng matanda. Kailangan mo lang gawin ang ginawa mo mula noong una mo siyang makasama. Magtiwala. Napatigil si Tomas. Nagsikip ang dibdib niya. Bukas, sabi ng matanda. Ang pag-asa ng lahat ay nakapatong sa dalawang nilalang na hindi kailanman umayaw. Tumingin si Tomas kay Hiraya. Nagtagpo ang kanilang mata. At doon, alam nilang pareho. Ito ang tadhana nila. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula ang kampo na maghanda sa depensa. May nagbabantay sa mga tore. May nagtatayo ng mga barikada. May naglalatag ng mga bitag sa daan. May nagtatali ng mabibigat na bato sa gilid ng bangin. Ang mga kababaihan naman ay naghahanda ng gamot, pagkain at basang tela. Ang matatanda ay nagdadasal. Ang mga bata ay umiiyak ngunit pinapatahan. Ang buong pugad ng kalinaw ay naging parang pugad ng mahalagang buhay na dapat protektahan. At si Tomas ay nakaupo pa rin sa tabi ni Hiraya. Hindi niya magawang umalis. Hindi niya magawang matulog. Parang may bigat sa puso niya. Kaibigan, bulong niya, kung ano man ang mangyari bukas, salamat. At tulad ng parati si Hiraya ay lumapit, iniuna ng ulo sa balikat ni Tomas. At doon, napaluha si Tomas. Tahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pagmamahal at pasasalamat. Bago tuluyang madilim ang gabi, lumapit ang isang batang babae kay Tomas. Kuya, sabi nito habang hawak ang isang maliit na tali na parang kwintas para kay Hiraya. Kinuha ni Tomas ang kwintas. Simple lang ito. Tinirintas na halaman. May nakataling maliit na bato sa dulo. Ngunit may pangalan itong nakaukit sa bato. Hiraya. Para po siyang bayani, sabi ng bata. Napangiti si Tomas. Oo, tama ang bata. Si Hiraya ay bayani. At bukas ay kailangan niyang maging higit pa roon. Sa huling oras ng gabi, dumampi ang malamig na simoy ng hangin. May naglalakad sa gilid ng kampo, isang scout na huling nagbabantay. Bigla itong tumakbo, sumisigaw. Matatag na ililipad ang alikabok sa may silangan. Mga sundalo, papalapit na sila. Nagising ang buong kampo. Nagsipagtakbuhan ang mga sundalo sa pwesto. Nagising ang mga kabayo. Nagising ang mga tinutulog-tulog na sibilyan. At si Tomas ay sumakay kay Hiraya. Dahan-dahan. Tumataas ang hininga. Handang-handa. Simula na. Bulong niya. At humiyaw si Hiraya, isang malakas, matapang at mababang hiyaw na umalingaw-ngaw sa bundok. Hudyat na handa na sila. Hudyat na hindi na sila tatakbo. Hudyat na lalaban sila. Ang unang sinag ng liwanag ay hindi galing sa araw kundi sa apoy na nagliliyab sa paanan ng bundok. Dozens, hundreds, libo-libong sulo ang papalapit. Isang hukbong parang alon ng kadiliman, dinadala ang ingay ng metal, yabag at galit. At sa itaas ng pugad ng kalinaw, nakatayo si Tomas sa likod ni Hiraya, habang hinaharap ang tanawing magpapasya sa kapalaran ng San Isidro. Hindi siya sundalo. Hindi siya bayani. Isa siyang magsasaka. Pero sa araw na iyon nakatayo siya sa unahan ng digmaan, kasama ang kabayong hindi kailanman umurong, at iyon ang nagbigay ng tapang sa lahat. Lalaban tayo,
Sigaw ng sundalong opisyal. Hindi tayo bibitaw. Umalingaw-ngaw ang mga sigawan ng mga tagapangalaga. Ang mga kababaihan ay nagbigay ng huling gamot, pagkain, at halik sa mga kabataang magtatanggol. Ang mga matatanda ay nagdasal ng taimtim. Ang mga bata ay nagyakapan, tahimik, ngunit umaasa. Lahat ay nakatingin kay Tomas at kay Hiraya. At sa gitna ng katahimikan ng bundok, at ugong ng paparating na hukbo tumayo si Hiraya, matikas, maliwanag. Parang sinilaban ng buwan at araw ng sabay. Humiyaw siya. Isang hiyaw na umabot hanggang kalangitan. At doon nagsimula ang huling laban. Pag-akyat ng kalaban, agad silang sinalubong ng mga bitag na itinanim sa gabi. May nahulog sa hukay, may tumama sa mga patibong, at may naipit sa nagbagsakang troso. Pero marami pa rin ang nakarating sa itaas. Puwesto! Sigaw ng sundalo. Nagunahan ng mga tagapangalaga sa pagtirador ng pana. Ang mga sundalo ay nagtatanggol na parang leon. Ngunit ang bilang ng kaaway ay masyadong marami. At doon nakaramdam si Tomas ng bigat ng katotohanan. Kapag bumigay sila, wala nang ibang susunod. Hiraya, oras na. Hinaplos ni Tomas ang leeg. Nagangat ng ulo si Hiraya. Nagliyab ang mata. Parang alam ang tadhanang hinihintay sila. Dalhin mo ako sa gitna, sigaw ni Tomas. At parang hangin, parang kidlat, parang sinag ng pag-asa sumugod si Hiraya, pababa sa kung saan pinakamalakas ang sagupaan. Ang mga sundalo ng kalaban ay nagulat. Sino ang mga ngahas lumusob sa kanila sa gitna ng kaguluhan? Pero hindi nila alam. Hindi nila kilala ang kabayong ito. Bumangga si Hiraya sa unang pangkat. Tinulak niya ang mga kawal. Tinadyakan niya ang lupa na tumalsik sa mga mata nila. Tinakbuhan ng mga espada at sibat na parang nararamdaman niya ang direksyon ng panganib. Hiraya! Kanan! Sigaw ni Tomas. At kumabig ang kabayo. Naiwasan ng tatlong sabay-sabay na tirang sibat. Umikot, umatras, at muling sumugod. Nagulat ang kakampi. Napasigaw ang mga taga-Kalinaw, at ang sigla ay muling bumalik sa kanilang mga mata. Habang lumalalim ang sagupaan, ang hukbo ng kalaban ay napansin ng kakaibang kabayo. Sigaw ng kanilang kapitan. Napatigil si Tomas. Pinuno? Si Hiraya? At doon niya naintindihan. Totoo ang propesiya. Totoo ang usap-usapan. Totoo ang takot ng kaaway. Takot sila sa kabayong hindi nila maintindihan. Takot sila sa kabayong hindi nila mahuli. At dahil doon, mas lalo pang lumaban ang pugad ng Kalinaw. Ngunit kahit gaano katapang ang depensa, kaunti lamang ang bilang ng mga taga-Kalinaw. Marami ang sugatan. Marami ang pagod. Marami ang pilit pang lumalaban. Nakita ni Tomas ang isang ina na nagtatanggol sa anak. Nakita niya ang isang tagapangalagang natamaan at bumagsak. Nakita niyang nabubura ang pag-asa ng ilan. At doon, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng sigawan, sa gitna ng putukan, narinig niya ang hiyaw ni Hiraya. Isang hiyaw na hindi niya narinig noon. Mas matindi, mas malakas, mas puno ng damdamin. Parang sinasabing, hindi tayo titigil, hindi tayo susuko, hindi ko kayo iiwan. At muling tumayo si Tomas sa likod ng kabayo. Hiraya, sa bundok, sa malaking barikada, tayo ang gagawa ng daan. Lahat ay natigilan. Anong gagawin nila? Mabilis na tumakbo si Hiraya. Pataas ng bundok kung saan may nakatambak na malalaking trosong-gatroso na inilagay nila bilang huling depensa. Tomas! Delikado yan! Sigaw ng sundalo. Pero huli na. Nasa tapat na sila ng barikada. At doon, huminga ng malalim si Tomas. Hiraya,
Kaya mo to. At tumalon ang puting kabayo. Tumalon sa barikada. Tumalon sa taas na dapat hindi makakaya ng kahit anong hayop. Tumalon na parang lumilipad. Pagbaba nila, nasa likod na sila ng hukbo ng kalaban. At doon sinabi ni Tomas ang salitang magtatapos ng lahat. At tinadyakan ni Hiraya ang pinakamalaking troso. Umugong ang mundo. Umuga ang lupa. At isa-isang gumulong ang mga troso pababa sa daanan. Tug-kug. Tug-kug. Tug. Napaluhod ang kaaway. Nagkagulo ang kanilang hanay. Nagkahilahan. Nagkahulog-hulugan. At sa isang iglap bumagsak ang kanilang buong puwersa. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga taga-Kalinaw. Ang buong hukbo ay umatras. Tumakas. Nagkalat. At tuluyang nawala sa gubat. At ang pugad ng Kalinaw ay naligtas. Huminga ng malalim si Tomas habang nakasakay pa rin kay Hiraya. Nanginginig ang tuhod niya. Nanlalambot ang katawan. Pero nabubuhay siya. Lumapit ang matanda. Tomas, Hiraya, tinupad ninyo ang propesiya, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa tapang na kayang sumuway sa kamatayan. Yumuko si Tomas. Hindi ko po magagawa nang wala siya. Tumingala ang matanda at hindi niya magagawa nang wala ka. Lumapit ang mga bata, may dalang mga bulaklak. Inilagay nila ito sa leeg ni Hiraya. Bayani siya. Bulong nila. Hindi nagsalita si Tomas. Pinunasan niya ang luha. Hinalikan ang noo ni Hiraya. At bumulong. Kaibigan, ikaw ang tunay na pag-asa ng San Isidro. At humiyaw si Hiraya. Malakas at mataas. Isang hiyaw na parang musika ng kalayaan at tagumpay. Lumipas ang mga araw. Ang balita tungkol sa puting kabayong nagligtas sa buong bayan ay kumalat. Tinawag nila siyang, at si Tomas? Hindi siya tinawag na bayani. Hindi siya tinawag na general. Tinawag siya ng bayan ng isang salitang mas mahalaga. Dahil ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa espada o bala. Nasa puso ito. Na handang mag-alaga, magligtas, at magmahal. At ang kabayo at ang magsasaka na, parehong hindi tumalikod ay naging alamat ng isang bayang muling nabuhay, wakas,